Yung ating flaky at napakasarap na empanada, gagawan po natin ng pang 1 kilong recipe. Nang sa ganon, mas marami-rami po kayong magawa. At the same time, magpapakita po ako sa inyo ngayon na pwedeng-pwede po natin itong i-store sa ating freezer na tatagal po ng ilang buwan. Para naman po sa ating flaky empanada dough, sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap except po doon sa tubig. Then after po natin itong ma-mix mabuti, dahan-dahan naman po natin ihahalo yung ating tubig. Make sure lang po na malamig po ito. Makakatulong po yan para po sa magandang resulta ng ating empanada dough. Then kaya ko po pinapadahan-dahan lang po yung paglalagay ng tubig. Possible po kasi na magkakaiba po yung harina na gamit natin, kaya magkakaiba rin po yung absorption nito ng tubig. Dito po sa ating recipe, 2 cups po yung nilagay kong cold water, pero hindi ko po ito lahat naubos. May naiwan pong mga nasa 1 tablespoon lang, pero 2 cups pa rin po yung isinulat ko sa ating recipe. Basta ang importante lang po, dahan-dahan lang po sa paglalagay. After po nating magawa yung ating dough, i-rest po muna natin ito ng at least 20 minutes. Bali, binalot ko lang po ito ng cling wrap, saka naman po natin gagawin yung ating napakasarap na filling. Tuna empanada po yung ating gagawin ngayon, kaya napakasarap pero napakasimple lang pong gawin yung ating naman pong gagawing filling. Isang lata ng ganito po kalaking canned tuna yung aking gagamitin, nakadepende na po sa inyo yung flavor kung gusto niyo po ng maanghang or hindi. Bali din rin lang po natin yung pinakasabaw nito bago po natin ito hahaluan ng ating carrots na ginadgad naman po natin. Nung ating keso na ginadgad rin po. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored pero ganito pong keso yung aking ginamit dito po sa ating recipe. Again, kahit anong brand po ay pwede yung gamitin kung saan kayo mas komportable or yung pong available sa inyo. Optional lang po yung paglalagay ng bell pepper, kung ayaw nyo po nito i-disregard nyo na lang po. Magdadagdag rin po tayo ng hiniwang dahon ng sibuyas at sa atin naman pong pampalasa, asin at paminta lang. I-mix lang po natin itong mabuti at para hindi naman po maging dry yung ating pinaka-filling, maglalagay po tayo rito ng mayonnaise. Ito pong ipinapakita ko sa inyo ngayon na tuna filling recipe ay talaga naman pong napakasarap, mabango at pwede nyo rin pong ipalaman sa iba pa pong klase ng tinapay katulad po ng pandesal. Gusto nyo po bang gumawa tayo ng pandesal recipe rin po na may asado at itong ating tuna filling? Just comment down below. Dito naman po sa ating dough, nakadepende na po sa inyo kung gaano po ito kalaki. Yung pagpuporm nito, kung may diskarte po kayo, pwede nyo naman pong gawin. Pero sa akin, hahatiin ko lang po ito ng nasa 20 grams each at gagamit po ako ng mga pang-form po nito na nabibili naman po sa mga palengke at sa online stores. Hinati ko lang po ito ng nasa 20 grams each at makakabuo po tayo rito ng nasa 80 pieces. Dito po gagamit ako nitong tortilla press maker na pwede rin po sa atin pong mga dough na kailangan pong i-flat. Nabili ko po ito sa online store ng 342 pesos pero kung sakaling wala po kayo nito, pwede nyo naman pong mano-manong i-flat gamit po yung rolling pin or kung wala pa rin po kayo, pwede po kayong gumamit ng baso para lang pumaplat ito pong ating dough. Lagyan lang po natin magkabilaan ng harina yung ating pong dough nang sa ganon hindi po ito magdikit sa bawat isa. Medium size naman po ng empanada molder yung aking gagamitin dito. Pero still, kung hindi po ito available sa inyo, pwede nyo naman pong isil ng mano-mano yung atin pong mga empanada. Yung ganito po, nabibili naman po sa palengke at online stores. Then, i-brush lang po natin yung pinaka-side ng empanada ng binating itlog nang sa ganon, sealed na sealed po ito mamaya. Kung bago pa lang po kayo sa paggawa po ng empanada, para hindi po kayo mahirapan sa pagtatansya at mapagkasya nyo po lahat yung atin pong nagawang palaman, pwede nyo na po itong i-divide or i-portion para sakto na rin po ito dun po sa ating dough.
Kung hindi nyo po muna ito agad i-consume at gusto nyo po muna itong ma-preserve, pwede nyo po itong ilagay sa inyong freezer na tatagal nga po ng ilang buwan. Para lang po maiwasan ninyo na magdikit-dikit yung ating empanada, pwede nyo po itong balutin ng cupcake or paper liner na katulad nito. Makakatulong rin po ito para hindi naman po mag-moist ng gusto yung atin pong empanada. Then, kung available naman po sa inyo yung mga ganitong vacuum sealing bag, pwedeng dito nyo po ilagay. Or kung talagang wala, pwede naman po sa ibang container or sa mga microwavable tubs. Ang kagandahan lang po sa mga ganitong lalagyan, hindi po masyadong malaki yung i-consume na space sa inyo pong freezer. And tcharan! Siyempre, hindi po natin palalampasin natikman yung atin pong ginawang tuna empanada. Pwede nyo po itong iprito, i-bake, pwede rin po sa inyong mga air fryer. Kahit anong klase pa po ng pagluluto ang gawin nyo dito, sinisigurado ko po sa inyo na napakasarap po talaga nitong ating recipe. Napakabango, flaky po yung ating pinaka-dough at yung ating pinakalaman mga palalabs, hindi po ako sa inyo nito ipapahiya. Yung keso po na ginamit natin, basta bagong luto po, nagme-melt rin po. Kaya talaga naman pong must try itong ating recipe. Dodoblehin pa po nito yung inyo pong puhunan kung sakaling gagawin nyo po itong pangnegosyo.